Pagkakataon na matanong si Barbie sa mga lalaking na link o kaya'y bahagi ng buhay niya, kabilang ang kanyang best friend na si Alden Richards. I would consider Alden as one of my constants talaga. Yung pag may problema ako, Alden, ganito, ganyan, ganyan. Hindi naman ako nangungutang. Pero like, hindi naman ganong level. Barbs, happy birthday. Lately, hindi tayo masyadong nagkikita dahil busy ka rin, busy rin ako. But I just want to say I'm really proud of you with all the things you have accomplished by yourself, for yourself. Tandaan mo lang yung mga pinag-uusapan natin dati na tayong dalawa lang. Walang mas maunahin na sa'yo. And with everything that you've been doing, I'm really genuinely happy for you. So keep on shining. Maraming nagmamahal sa'yo. And thank you so much for the gift of friendship. And sana matupad mo pa lahat ng pangarap mo para sa sarili mo at para sa mga mahal sa buhay. Happy Barbs! Happy birthday! Hello Confident fans! Ito na nga ha, marami ang napano tuloy ako dito mga customers kasi may nag-upload dito. So may yung mga items pala natin, si Ma'am Barbie nga, no, may sinabi kay Sir Alden. Tapos yung Kat din, Hello Love Again mga customers, na feature din sa TV Patrol mga kasombrero. And then isa pang item natin is actually marami nito, yung endorsement niya ni Sir Alden and so on. So pero ito no, marami kasi ang nagtatanong dito, ikalimang pagkakataon na no-show na naman si Catherine Bernardo patanggapin ang award para sa pelikulang Hello Love Again. So maraming yun na speculation na ano ang nangyayari, no? Napapatanong ang maraming fans, ang ibang organizers, mga kasombreros na 5th time na pala, no, na hindi umattend si Ma'am Catherine mga kasombreros sa mga awarding ceremonies na related or connected sa pelikula nga nila na Hello Love Again mga kasombreros. So nakita ko sa comment section, may mga nagtatanggol na busy lang talaga si Ma'am Catherine kung kaya hindi siya nakakadalo mga kasombreros sa mga awarding ceremonies. So sa akin na part naman, kung ano pa ang saloobin ninyo mga kasos, comment nyo lang po. Sa akin na part, hoping and praying na maisama naman, no, sa schedule ni Ma'am Catherine mga kasombreros yung mga awarding dates. Kasi may mga dates naman yan prior minsan isang buwan pa nga isang buwan ahead of time na ganito, July 20 or August 20 or blah blah blah, na yung awarding ceremony o ganito nominated si Ma'am Catherine. So ina-inform naman yung mga managers niyan mga kasombreros kung sino po yung nominated and sino yung mga i-awardan mga kasombreros. So pasok naman siguro yun, no? Pero nga no, sabi nga ng ilan ay busy lang talaga si Ma'am Kath, no? Leave her alone. Sabi ng mga solid na fans din po mga kasombreros. So nakita ko rin talaga na sobrang busy si Ma'am Catherine. Pero yun na, one time request, no, na sana ay may pasok sa mga schedules niya yung yung mga awarding ceremonies mga kasombreros. Kasi medyo nakakabawas ng tawag dito ng value din yun mga kasombreros ha, bilang artista na hindi tayo nag-show mga kasombreros sa ating mga award giving bodies. So and nakita natin dito yung angulo na yun nga, no, meron silang something ni Sir Alden privately, pero dapat sa ngalan ng mga organizers, no, sa ngalan ng respect na rin sa mga nag-organize ng awarding, ay sana mag-show din si Ma'am Catherine kahit na hindi naman parang hindi naman sporadic or hindi naman tuloy-tuloy na 5 beses talaga or limang awarding ceremonies wala. Kahit na minsan nandyan, minsan wala. So parang ganun ba? Parang alternate mga kasombreros na dumadalo siya, minsan hindi. So para masabi naman na she's still giving importance or value doon sa mga nag-organize. And syempre, no, bilang artista, hindi ka lang after doon sa monetization or sa contract. Dapat din ay na-validate din kasi yung magawa nila, no, especially mga artista sila. So something na kasi dati umatin naman sa mga Catherine talaga no. Ngayon lang talaga medyo nahihiwagaan ng marami. Tayo na mga Catherine-natics ay alam natin ang kwento behind, pero sila no na talagang parang they deserve to be informed
or na maging aware kung ano ang nangyayari. No, parang ganun. They deserve an explanation. Sabi na, they deserve an explanation. Parang ganun mga kasus. And siguro, nag-communicate naman sa mga Catherine, secretly or privately sa mga organizers, lalo na po si Mami Min na kanyang manager po, ay yun nga, yung sa Edis ay nag-ano rin siya, no, or sa Guillermo Mendoza. Baka aabangan natin yung yung pasasalamat niya na video mga kasamaras dito sa Edis nga, no, bilang Box Office Hero Award mga kasamaras. And yun nga, and the next item natin, so ito, si Ma'am Barbie ay in-interview siya, no, kagabi sa 24 oras. Tapos nga, na-mention niya si Sir Alden na isa sa mga constants niya talaga na kaibigan mga kasambreros. And sabi niya, hindi sa, parang natatawagan niya, nalapitan niya agad-agad, gano'n. Pero sabi niya, hindi nangungutang, hindi ako nangungutang, parang sabi nga ni Ma'am Barbie, mga kasambreros. Tapos nga, hindi ganung level, sabi nga, alam niyo lang, kwela-kwela ito si Ma'am Barbie kay Sir Alden. Kasi parang close friend as in best friend, BFF, ang dalawang ito mga kasambreros. So, yun nga, and na-vlog din natin ito nung nakaraan na binati nga ni Ma'am Sir Alden, si Ma'am Barbie na in advance. Kasi July 31 pa naman yung birthday niya, ni Ma'am Barbie Forteza, mga kasambreros. So, yun, parang nag-advance, siya dun sa may mga parang mga bata na meron nga mga karamdaman, mga kasambreros. And then ito, next item natin, so na-feature din, yung Kath din, at saka yung mga winner, mga kasambreros ng 8th Edis Choice Awards nga. Kasama sina Julia Barreto, Sir Joshua Garcia, and of course si Direk Cathy na phenomenal box office ang kanyang mga gawa, mga kasambreros. So parang pinakasikat na na director, mga kasambreros, outstanding director, yung kay Direk Cathy, of course, no. Talagang iba pagtatak na ni Direk Cathy, mga kasambreros. And then ito, nag-bike session si Sir Alden, mga kasambreros, kasi umuulan nga. Sa loob muna siya nagpa-practice, mga kasambreros, kasama ang kanyang coach, of course. So, yun, talagang yung kulnago. So, iba na nga ito, mga kasambreros, bagong kulnago na naman ito. Parang damit lang na nagpapalit si Pops Alden ng kanyang kulnago. So, hindi biro, iba dito 500,000. Ang iba dito, 1,000,000, mga kasambreros. So, wag kayo. Pag ganyan-ganyan lang, pero mamahalin at saka ginto ang mga presyo ng mga ito, mga kasambreros, no? So, sana wag nang sumuong si Sir Alden sa ulan. Para lang mag-bike, mga kasambreros, kasi delikado sa kalusugan. Hindi na tayo mga bata. Nalawat tira sa siya ni Ma'am Marian Rivera ng on the spot. May pa-slide ng tuhod sa higyan. So, saglit ang tuhod. Sobrang kulit, mga kasambreros ni Pops Alden. And then ito, next item natin, si Ma'am Catherine, meron pinost ng isang admin dito ng Catherine Solid Fandom na nasa Ivy Clinic si Ma'am Catherine na naka-gray, mga kasambreros, sa parang dito, Americana, tapos naka-shades. Pero ang pagkakalam ko ay matagal na po ito, mga kasambreros, no? Medyo throwback ito na dito na video, mga kasambreros. Ang meron lang dito, mga kasambreros, sa pinost ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram ay itong parang mga kahoy. If I'm not mistaken, ay nasa Pinas na ba ito? No, pwede siyang pwede siyang dito sa Pilipinas na. Itong highway, mga kasambreros, parang mystery kung saan ito. Medyo mahaba na na parang dinadaanan din ito ni Pops Alden tuwing nag-bike siya. Hindi, joke lang po, mga kasambreros. So ito po, nag-speculate ako dito, mga kasambreros, kung saan ito or kung saan banda itong Instagram story niya, Ma'am Catherine, mga kasambreros. Kasi parang relaxing music lang yung nakatugtog dito, tapos parang mahabang baybayin, mga kasambreros, na highway na punong-puno ng kahoy. So, malalaman din natin talaga. So, malamang ay dito na talaga siya, mga kasambreros, hindi lang talaga hayag or literal na i-post niya, mga kasambreros. Pero in the next few
hours or days mga kasombreros ay malalaman din po natin yan ha. Kaya abang-abang lang po tayo mga kasombreros and mga ka-fanatics. And then ito, next item natin. So yung video ay nirepost nila no kagabi, kanina mga kasombreros yung tawag dito, yung video na endorsement video ni Sir Alden nga nung namatay si mama ni Sir Alden na si Mama Rio mga kasombreros. So it's just a matter of replay ng endorsement video ni Sir Alden. So wala pa siyang bagong endorsement video mga kasombreros. So this has just been reposted ng admin po ng video mga kasombreros. And then ito, next item natin. So this will be the last one. Pinost na isang admin. Sobrang ganda ng Catherine dito. Throwback photo din ito mga kasombreros ha. Ni Ma'am Catherine. Tapos parang gray siya dito at saka brown mga kasombreros. So medyo bata-bata pa. Hindi rin ito sa premiere night din. Kasi iba yung sa premiere night mga kasombreros na dito na outfit niya mga kasombreros. Alright, so yun na siya sa ating Kathleen items ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Again, today is July 23, 2025. Wednesday na po. Blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasombreros. Sana po ay pakinggan natin. Ang title po, Kontento Ka Ba? Ecclesiastes chapter 6 verse 9. Better is the sight of the eyes than the wandering of desire. It is also vanity and grasping for the wind. Napakatalino nito mga kasombreros, no? Written by the wisest man ever lived, si Solomon mga kasombreros, apart from Jesus Christ of course. So delikado ito kapag hindi ka kontento, kunwari sa jowa, sa asawa, kung kaya nagkakaroon ng gulo, nagkakaroon ng giyera, nagkakaroon ng siraan ng pamilya mga kasombreros na nakakalungkot kasi marami pa rin ang nangangalunya at marami pa rin ang nangaagaw at nagpapaagaw mga kasombreros ng partner sa buhay. So which is definitely hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. So ito yung basic, hindi siya basic no? Napakahalagang example ng realidad ng buhay na marami talaga ang hindi kontento sa isang asawa, sa isang partner. Dito natin to i-apply mga kasombreros and even sa mga goals, sa mga dreams na hindi na tama mga kasombreros sa harapan ng Panginoon. So sabi dito, Ecclesiastes chapter 9 verse 6 ay nagre-represent ng napakahalagang teaching tungkol sa human desires at saka contentment mga kasombreros. Paunang information, paunang truth mga kasombreros, ang kakontentuhan sa presence, sa salita ng Panginoon, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pag-asa, sa kanyang kahinahunan sa atin, sa kanyang pasensya, sa kanyang mercy, sa kanyang grasya, sa kanyang blessings araw-araw sa atin, sa ating hininga mga kasombreros, no? Nagpapasalamat tayo because we are contented, no? We are content mga kasombreros. The verse places emphasis on the importance of appreciating what we have rather than constantly yearning for what we do not possess. Maganda naman at saka mabuti mga kasombreros ang mangarap tayo. Pero yung nauuwi sa pagiging vanity, yung pagiging banidoso, yung pagiging maarte, yung pagiging gahaman. Ayun, so gahaman, nagiging insatiable ba? Yung hindi tayo, ang pupwede lang natin na magiging insatiable mga kasombreros, na magiging iba kasi yung term na greedy, no? Yung talagang sa Tagalog ay napakadamot, hindi siya madamot din. Nagiging kurakot tayo when it comes to dreams, when it comes to things na we do not have, na nauwi sa envy, sa inggit mga kasombreros and so on, because we are not contented. Hindi natin tinitingnan yung mga bagay na meron tayo. On the other hand, ay mas nagde-desire pa tayo ng mas marami. So dito, na-mention ko ito sa mga previous contents natin, sa previous topics natin sa Panginoon, sa word ni Lord mga kasombreros, na nawawala yung appreciation mo sa mga maliliit na bagay na meron ka sa harapan mo na ibinibigay na ng Panginoon, na dapat ay nagpapasalamat tayo kasi nga you are looking for more. Okay? Hindi ka na bubusog, no? Hindi ka na kontento sa meron ka, kung kaya hindi ka nagpapasalamat sa ibinigay ni Lord na kung anong meron ka mga kasombreros. So dito natin ipapasok mga kasombreros na napakahalaga po ng kakontentuhan talaga sa buhay, kasi nawawala imbis na yung anak mo for example, di ba, binigyan mo ng
binigyan mo ng konting baon or konting something mga kasambreros, pero hindi nga siya hindi siya nakontento, so hindi siya magpapasalamat. So imbis na magpasalamat ay nagreklamo pa siya mga kasambreros. Kung kaya yun ang mapamasabi natin na hindi magandang ugali, no? Hindi recommendable at hindi pleasing sa harapan ng Panginoon mga kasambreros. On the other hand ay napakaganda ng mga pusong or mga anak at saka mga magulang at kahit na sino mga customers kapag nag-appreciate sila ng mga bagay na kahit na alam natin na kukonti or maliit lang because they are contented mga kasambreros. Sabi dito, this is the theme that resonates throughout the book of Ecclesiastes, where the author reflects on the meaning of life and the futility of various pursuits. So, napakadami. No, mabuti naman mga kasambreros may pangarap tayo kasi God is a God of dreams mga kasambreros, pero yung nagiging gahaman tayo at saka hindi na tayo kontento talaga at saka parang kumapang hindi tayo nagpapasalamat sa kung anong meron tayo. Iba kasi yung taong nagpapasalamat sa konti at mas lalo nagpapasalamat sa mga blessings pa na binibigay ng Panginoon. Sabi dito sa isang quotation by Charles Stanley, sabi niya, life becomes full of joy and fulfillment when we focus on the gifts already given to us rather than what we lack. So, mas nagiging fulfilling at mas nagiging maligaya ang buhay natin mga kasambreros kung tayo po ay nagpapasalamat, nakafocus dun sa mga gifts, no, sa mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon rather than kung ano yung wala tayo. Kasi doon nagsisimula yung away ng mag-asawa, for example, kasi hindi nila na-appreciate yung mga bagay na meron sila. Instead ay nag-focus pa sila ng kung ano yung wala sila. So yun po yung mahirap, yung hinahanap ang wala parati mga kasambreros. But not all the time, no, may mga occasions naman na maghanap ka ng wala, pero yung parati nila mga kasambreros because you are in vain parati. So yun po yung tawag dito, yung masama. When we live in a state of perpetual wanting, we may find ourselves overwhelmed and dissatisfied. So yun nga mga kasambreros, no? The phrase, this is also vanity, is vexation of spirit. So ang vexation po para kang always disturbed mga kasambreros, perplexing, confused, no? Parati kang nag-underscore ito ng futility talaga at chasing after desires that lead us away sa appreciation and gratitude. So inilalayo ka sa spirit of gratitude and appreciation nga mga kasambreros. Instead, focusing on what we have can lead us toward peace and fulfillment in our lives. The context, yung context po na ito mga kasambreros ay napakaganda, no? Sa realidad ng buhay sa present natin ngayon and maging sa future natin na buhay mga kasambreros, talagang ito po ay timeless, no? Applicable na applicable. The challenges we face surrounding desires are perennial. Each of us may sometimes find ourselves chasing after something, whether it is success in our career or relational fulfillment. So, dito talaga yung dalawa talaga to, no? Relationships at saka yung career, trabaho, mga kasambreros na nakapagpapasaya sa atin. So, ako po sa awa ng Panginoon ay kontento po ako sa ginagawa kong content making, no? Sometimes, so araw-araw nag-aldito Kuya Kim, no? Kasi yung talaga passion ko rin talaga ang dito yung kaalaman mga kasambreros, and of course ang salita ng Panginoon nagbibigay buhay at galak sa atin, pag-asa, no, at saka pag-ibig mga kasambreros. And then of course yung Kath din, no, talagang minix ko na mga kasambreros kasi yung mga passion ko ang mga ito. When we refer to the sight of eyes, okay, sa verse natin, we are essentially encouraged to value what is already tangible. Kung ano yung meron ka, kung ano yung nahahawakan mo, kung ano yung nasa kamay mo, no, yun siya mga kasambreros. We are encouraged na pahalagahan natin. We have to value these things na meron tayo sa ating mga kamay at sa ating buhay mga kasambreros. Kumbaga pa, nasa atin na. The key takeaway is to grasp the present. So kung anong meron ka sa kasalukuyan. By applying Ecclesiastes 6 verse 9 to our lives, we cultivate a richer, more meaningful existence. So napakaganda mga kasambreros ito. Mas nagiging, kasi ang kagandahan kapag you appreciate sa present kung anong meron ka, andyan ang nanay mo, andyan ang kapatid mo, asawa mo, magulang mo, and so on. So, and then yung mga blessings ng Panginoon, meron kang pagkain sa pagkainan. So, kung kaya nga sinasabi ko parati na bago tayo kumain, bago tayo mag first bite ng ating mga
pagkain sa pagkainan mga kasomberos, dapat po ay nagpapasalamat talaga tayo. No, we have to open our lips and hearts sa pagpapasalamat sa Panginoon. And sometimes, long prayers are not really necessary to show and manifest that you're grateful to God for the things that you have already. Maring Lord, maraming salamat sa grasya, maraming salamat sa pagkain na aming pong kakainin. Bless this food in your holy name, we pray, amen. So yun lang mga kasomberos, no, as easy, as simple as that mga kasomberos. It's not really necessary na talagang mahabang-mahaba. So ang mga references din natin dito mga kasomberos na about contentment, no, na magpapalakas pa sa atin na salita ng Panginoon ay related po sa Ecclesiastes 6 verse 9. 1 Timothy 6:6 sabi ito, but godliness with contentment is great gain. Sabi ni Apostle Paul kay Timothy mga kasomberos. And Luke 12:30, do not be overly concerned about what you will eat and drink, for the pagan world runs after all such things. Si Jesus Christ nagsasalita, and your Father knows what you need or that you need them. So God the Father in heaven knows that you need or we need those things na pinapanalangin natin mga kasomberos. And of course, no, yung ito napakaganda, John 10 verse 10, si Jesus Christ din po ang nagsasabi, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come, Jesus Christ, that they may or we may have life and that may have it more abundantly. So kay Jesus Christ pa lang, kapag tayo po ayan satisfied sa ating Panginoon, mas lalo siyang nati-please sa ating buhay. Kumaga pa, stick to one ka kapag asawa. For example, may jowa ka, you are stick to one mga kasomberos. So, kasi kapag naghanap ka ng iba, so anong mangyayari, anong mararamdaman ng jowa or partner mo, di ba? So, magagalit siya mga kasomberos at magselo. So, how much more ang ating Panginoon? So, the more na satisfy tayo sa kanyang salita, salita sa Biblia mga kasomberos, sa panalangin at sa paggawa at saka paggawa ng kanyang kalooban, and then yung fruit of the Spirit ba, naging loving tayo, naging patient, naging mawain, naging mapagpatawad, and so on, naging humble. So those are the things that show mga kasomberos, those are the behaviors and attitudes na nagpapakita na tayo po ay kontento sa ating Panginoon mga kasomberos, na nagbibigay sa atin ng fulfillment, contentment, and joy sa ating puso mga kasomberos. Alright, napakaganda action nito mga kasomberos, no? So, but in the meantime, yan na lamang po, no, sa ating salita ng Panginoon. Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, contentment, satisfaction sa salita ng Panginoon at sa kanyang presensya. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasomberos, and paalam po. I love you all.